mga stainless tank po natin, pwede po bang nakabukod po siya? Pwede naman, basta nakakulob din siya. Hindi pwede naka-expose sa araw. Yung site visitation is just a clarification lang po na may paglalagyan tayo para makita ko lang kung ano yung may sasuggest namin, ano yung orientation na pwede kong gawin sa building or sa machine. Yung alkaline natin, sir, since you are from Pampanga, iibahin natin yung setup. I-purified muna natin siya bago natin siya padalhin sa alkaline and mineral. Kasi 3-in-1 yung sa'yo, sir, yung binibili mo. Sir, huwag mo siyang i-touch. Yan. Tingnan mo. Layo ka. Tingnan mo siya. Magic! We have 1-year warranty sa mga pump. Kung may masira dyan, we replace. Tibay naman kasi, madalang kami masiraan. The key factor here, ma'am, bakit lumilipat ang mga customer? May lasa yung tubig, that's one. Mabagal mag-deliver. Iba na yung galon mo napalit na, pumangit na. Deliveries, hindi naging maayos. Hindi na maganda rin yung pakitungon ng delivery boy mo sa mga customers. Sa maniwala ka sa akin o hindi. Nung nag-start ako magnegosyo ng tubig dito, pinagtatawanan din ako. Hindi ko ito isasabi mong 20 years. Yan yung mga sinasabi sa akin. Mas lalo ako na-challenge dun eh. May mga client kami dito, 6 months ROI na. Hello, magandang tubig po. Ano naman sila, sir? From Bacoor, tsaka San Pablo, Calabarzon na yun. Kahapon, mga taga Iloilo nandito. Magbabasa sila ng contract eh. Doon na yung mga nagbayad. Sir, okay lang kayo dyan, sir? Pwede po. Sige, basahin niyo po muna yan, sir. Nagpapan po kami magtayo po ng mineral station. Yes, sir. Yung mga stainless tank po natin, pwede po bang nakabukod po siya? Pwede naman, basta nakakulob din siya. Hindi pwede naka-expose sa araw. Okay po. Tsaka hindi rin pwede naalikabukan masyado, sir, kasi yung product mo yung nandun sa tangke. Yung mga part na alam natin na pwedeng mag-cause ng contamination, boss, yun lang nga hindi natin pwedeng gawin. Storage tank kasi, hindi yun seal type eh. Ang mga storage tank, may hangin po yun eh. Ngayon, kapag naka-expose yun sa alikabok, ang mangyayari, pwedeng pumunta doon sa product natin eh. Although may cover yun, kaya lang ang hirap bantayan ng mga nasa labas na something. Tsaka everything na tinatamaan ng araw, sir, nagbabago quality. Anything na tinatamaan ng araw, exposed, mas mabilis siyang masira. Pero ano pong masasuggest nyo, sir, na sa package? O gusto mo yung 10 or yung 9? Po talaga po itong 10. Wow. By the way, saan ilalagay ito? Sa Bacoor po. Near SM Bacoor po siya. Or Cavite, okay. Hindi ko na in-encourage na mag-rent. It's not practical na mag-rent ka pa nowadays kasi bukod sa mura ang presyo ng tubig, okay, bago ka lang eh, sa water station. Marami na nakatayo. Ngayon, kung sasabay ka sa kanila, sila established na. Ikaw magbibuild ka pa lang ng customer. Kung iniintindi mo pa yung bayad sa renta, boss, additional expenses mo yun. For me, since services naman yan, galingan mo na lang sa marketing, boss, tsaka sa management. There's no reason para mabankrupt eh. Opo, yes. Oo, kasi necessity yan, tubig yan. Eh, yung ibang water station, sir, hindi na inaasikaso, kumikita pa rin eh. Come to think of it, masabi mong inaasikaso, yung tubigan na dumi-dumi na yung napapabayaan eh. Hindi inaasikaso yun. But technically, boss, maraming customer. Difference po ng package 9 sa package 10. Yung pong sa membrane. Yung 10 po at saka 9, magkaibang package at technology. Bukod sa mas mahal yung 10, mas efficient po kasi yung technology po niya, yung reject water ng 9, nare-recycle pa ni 10. That's why we include sa package yung 3 tangke, 4 na motor pump. Si 9, 3 lang. Ano po ba kalaki, sir? Taga 1,000 liters po yun, 3. May mas malaki pa, pero yun ang pinaka-starting na pwede kong mai-recommenda para yung space hindi masyadong makonsume. Kaya sabi ko, if you have a bigger space na pwedeng paglagyan, much better. Sinukat namin siya, sir, parang 2.2 meters by 3.7. Masikip siya, actually. Ang mangyayari doon, sir, may hirapan kayo sa operation, which is yun naman ang ayaw natin. Kasi yung machine kasi, nandyan lang yun, nakatayo lang dyan yun. Tangki lang kasi ang difference nun eh. Kasi yung 10, ayan ay actual eh. Makikita mo na kung, ito ba, kasya ba to sa building? Ito po yung 9 po, sir. Ito yung 9 sa kabila. For appointment po ba siya yung... Technically, yes. Pero ang gagawin po natin, ini-schedule na rin namin yan right away kapag may site visitation kami. Kasi marami naman kaming staff na nasa labas eh. Kumbaga po yung sabi niyo nga po yung dadaanan. Dinadaan lang po yan eh. O, kagaya ngayon, nandun sa area ninyo yung mga tao ko. Nasa installation sila. Yung site visitation is just a clarification lang po na may paglalagyan tayo. Para makita ko lang kung ano yung may sasuggest namin, ano yung orientation na pwede kong gawin sa building or sa machine. And makapag-test kami ng tubig. Actually, yun na lang ang kailangan namin. Pero ang totoo niyan, boss, whatever adapt na namin doon, yung machine namin, kayang mag-adapt niyan kung ano man yung lugar na paglalagyan. Opo, yun nga po napapanood ko sa block niyo. Kagaya sila, sir, buo na yung building nila. So, di ko na pwedeng pabago ko yun. Kumbaga, kami na yung mag-a-adapt ngayon. From package 4,
actually, pataas. Lahat yan pwede sa infant. Ang ganda ng quality niyan. Yung pong base po dun sa sukat na binigay ni Tito, kasya po dun yung 3 tank. Kasha. Pero sir, may last time ginawa akong ganyan. San Pablo, Laguna, sir. Kababayan nila. The water station is 10 years ago na ngayon. Nung hinigpitan sila ng munisipyo, kasi bahay lang din talaga eh. Kailangan daw makuha yung 25 square meter or else di sila makakuha ng permit. Ang nangyari, pati bahay na to, tinanggal lahat ng laman. Tapos dineclared nila na dito nag-i-stock ng container para lang makakuha ng permit. Full lot namin si 75 square meter. Ang malaki. Kung hindi to papasok sa 25 square meter, hinigpitan kayo, sample lang, worst case scenario, pwede mong i-declare na ito kasali sa operation namin. Kasi nangyari na po sa amin. Kahit po may mga room sa loob. Quarters ng mga tao kamo yun. Worst case scenario. Next po, Sir Alfred, by yung po sa mga permits po, paano naman po ang ano? Saka na yun, sir, kasi wala ka pang machine, wala ka pang building. Pagka ano na po yun, next na po. I-ready muna natin lahat bago kayo magpe-permit. Kagaya ni sir, may mayor's permit na nga sir, wala pang water station. Ngayon, magpe-permit ulit yan. Doble, nahihirapan siya. Huwag mo na siyang gayahin, sir. Kami na muna. Install na muna namin lahat, tsaka tayo maglakad ng permit. Tsaka total, ma-install ko yan September, November na. December, expired na yung permit mo. Mag-permit ka ulit ng January. Yearly po kasi po yun daw. Yes. Ito sir, oh. Sample. Sir, di mo, nakatulong na yung binigay mo sa akin, sir, oh. Sir, gaya niyan, no. Si sir, kumuha na ng lahat niyan. Kumpleto na siya, eh. Pero totoo, isa sa requirement, dito pa lang, hindi na makukumpleto yan. Pagka wala pa akong Machine. Kasi nakalagay dyan, sir, oh, kailangan mong kumuha ng water analysis result, microbacteriological, tsaka physical and chemical. Saan mo kunin yun, sir? Number 2 pa lang, sir. Di ka na makausap, eh. Kahit dito, sir, gagabayan nyo rin po. Oo naman, sir. Kayo naman, eh. Kaya ka kami nandito, sir. Kaya ka nga dito bumili, eh. Galing yan sa munisipyo nila, sir. Hindi yan sa amin galing. Pinakiusapan ko lang talaga, Sir Jake, na pengi ka ako ng kopya. Sa inyo na po akong kukuha po ng... O may container din kami para mabigyan din kayo ni Miss Loveland ng certification sa container. Kasi one of requirements din yung ROA. So pag hindi kami, sir, kumuha sa inyo ng container po, hindi kami makakuha po na itong roda? Meron naman. Actually, pwede mo i-request sa ibang bibilhan mo. Okay po. Pero Kasi requirement ng municipality yan, hindi kami. worst come to worst dun sa machine. Pag napabayaan mo sa maintenance lang talaga. Kapag bumili ka sa akin ng machine, ang iintindihin mo na lang kung paano bubuksan yung machine. Kung paano bubuksan yung valve para sumahod ng tubig. Yun lang intindihin mo. Ngayon, pagdating naman sa maintenance, ang iintindihin mo na lang doon is yung asin tsaka yung pagka-plate ng filter. That's it. Wala ka nang gagalawin yun. Bali, sir, siya sabay na din po nila yung filters. Good for 1 month. Some of my customer, ganun. Talagang may stock na sila for 1 year. Kasi 15,000 lang naman yun. Yung malilit na item, mas maganda. Dito mo pa din. Kasi yung mga filter, pwede ipa-courier namin yan. Mga selyo, yung personalized seals, pwede namin ipa-courier sa inyo. Parang hindi na kayo naabalang punta na punta. Door to door pa. Sir, okay lang po, ikot lang po muna kami. Oo naman, sir. Tapos na po ba yung tanong natin? Okay na po? Wala So na po far ba naman, kayong- sir, wala na po. Kung ano may mapag-ilingkod ko, sir, sabihin mo lang, Sige sir. po, sige po. Kayo, sir, wala kayong tanong? Sinala ko na sa Facebook eh, parang hindi na ako magtanong. In advance study mo na ako, sir. Yung alkaline natin, sir, since you are from Pampanga, iibahin natin yung setup. I-purified mo natin siya bago natin siya padaanin sa alkaline and mineral. Kasi 3-in-1 yung sa'yo, sir, eh, yung binibili mo. Sa Pampanga kasi, most of the time, ang contamination doon is may cadmium and arsenic contamination na hindi na-filter ng alkaline and mineral. So, iibahin natin yung design nung sa'yo. Just for you to know, kasi to be honest, medyo harmful yung element na yon. Dahil napanood mo na ako sa Facebook, I don't want to ruin your trust na, uy, Alfred, akala ko ganito, pwede pala. Yun ang gagawin natin. At least ina-advance ko na agad. So technically, mas mahal po ang magiging costing ninyo sa alkaline at sa mineral nyo. Kasi if i-purified natin siya and then tsaka palang padaan ulit sa alkaline and mineral water. Ganun po siya. Sir, di ba alkaline yung binibili mo? Gusto ko lang din ipakita. Ilang kilo kaya mong buhatin? Siguro 50 kilos kaya mong buhatin? Ganito ka, bro. Ganyan ka. Lagyan mo sa likod dito. Tapos harap ka kay sir. Tapos 45 degrees yung paa. Tatry mo akong buhatin, bro, no? Tingnan mo kung kaya mo akong buhatin, ha? Lakasan mo naman. Parang lalaki ako. Ang hina, eh. Sir, ito, regular water to. Iniinom ni sir. Sir, akin na lang to, ha? Okay lang naman po. Papalitan ko na lang, sir. Ito iniinom niya. Hindi ko papainom sa'yo kasi iniinom na niya to, eh. At gagawin natin dito, ha? Handali lang, ha? Huwag mo na sir, para makita mo din, sir. Ito, sir, ha? Tubig to, sir. Sir, pwede mong ikaw na lang, dutin mo yung tubig, sir. Ayan. Okay. Dut na. Nabasa ba yung kamay mo? Nabasa. Basa. Sir, ibubuwal ko to. Ngayon, subukan mo siyang hawakan dito. Touch lang. Any touch lang. Ayan. Subok natin, ha? Oh.
45 degrees ang paa. Huwag mo kumidadayain. Huwag mo lakasan yung hawak. Huwag mo lakasan yung hawak, sir. Ganyan lang. Mild lang, mild lang. Tingnan mo same pa din. Bumubuwal, di ba? Ngayon, ito yung alkaline filter ko. Ito yung balls nun, nakababad. Yung previous demo ko, ito na siya. Pero kuha tayo ng bago. Wala tayo konti. Sir, ito, ang tawag dito is Bioceramic Alkaline Tourmaline Balls. Naka 0.1 ka lang. 0.1 lang Tourmaline balls to. Ngayon to, ito yung tubig na sinawsaw mo kaya, di ba? Lagay ko dito. So pag to, dumadaan sa filter natin, right? Okay, sir. Sige. Ikaw naman ngayon, sir, dudutin mo ulit. Oo. Oh. Ayan, nabasa na. Sir, same din. Ganun ang gagawin natin sa'yo. 45 degrees pa rin yung pa. Sir, huwag ka muna lumapit. Huwag ka muna lumapit. Tingnan mo, mahina, di ba? Alika dito. Sir, huwag mo siyang i-touch. Yan. Tingnan mo. Layo ka. Tingnan mo siya. Magic! Ewan ko. Volunteer, alika, isa. Ikaw yung magbaba. Baka akala nyo scripted eh. Ikaw yung pupuwer sa kanya, 45 degrees. Huwag mong pipilayin, Taya. Sige, subukan mo Ayan yung lakas niya. Lapit ka, sir. Kahit di mo siya hawakan, ganyan mo lang. Sige. Subukan mo ulit. Ano? Lakas. Lakas. Ayan yung filter ng alkaline ng Watermax, boss. Lakas niya. Yan. At least alam mo yung binibili mo. Hindi mo napanood sa Facebook yan. Ngayon, live mong napanood, di ba? Ano, magbabayad na kayo? Magbabayad na, boss. Salamat. Yun, boss, thank you so much. Thank you. Nice meeting you too. Okay lang po, mag-share po muna po kayo po. Opo, boss. Sige po. Si sir, kahit na maliit yung space niya, package 10 talaga eh. Option B ko na lang po talaga po yung package 9. Ito na po talaga yung niyayabong po sa mga kapatid ko. Talaga, no? Opo, yung package 10 po. Tapos may needed yung tubig. Opo, yes po. Malaking tipid yan, sir. Tama-tama naman, pag sinight visit mo yung San Pablo, south din sila. Opo, pero ibang way nga lang, sir. Bacoor kayo, di ba? Tapos sila naman, Pampanga. Wala naman po timeline na. 35 working days para mabuo namin yung machine. So, sakto lang yun. Sir, yung pong sa yellowan, kahit po hindi ganun kalaking machine. So, Ito na ang recommended ko maliit. Imagine mo, boss, yung tubig na ibebenta mo, lumalakas ka. Dinut-dut mo pa lang, pare. Hindi pa nga nag-contact, dinanon mo pa lang eh. Ito ang tawag dito is natural stones to. Bioceramic tourmaline balls ang tawag dito. It came from the mountain talaga. Natural, organic, hindi siya nasisira, hindi siya na-expire. This is one kind of making ng alkaline water in a natural method. Pag gusto mo, sir, pwede ka rin ito. The difference between your alkaline compare sa iba, yung sa'yo kasi, kung ba't sabi ko nasa pamahalang proseso, pinurified muna natin siya. After ma-produce ang purified water, doon pa lang natin i-alkalize yung tubig. Actually, bago siya i-alkalize, i-mineralize muna natin siya at pagkatapos i-alkalize natin siya. So, dadaan siya sa tatlong proseso. I-purified natin, i-mineralize natin, tsaka natin i-alkalize. And as you see, boss, di ba? Dinut-dut mo kanina to. Purified water siya kanina. Walang reaction. Nakita mo ba yung demo kanina? hindi po Yung tubig na ininom niya, hinawakan mo, focus sa kanya, walang nangyari. Nilagyan ng bato, ni Darna, lumakas si Kuya, si Pogi. Si Sir nga, di siya makapaniwala eh. Lahat ng packages natin, sir, pwede mong lagyan ng alkaline. Yung package 10, pwede mong lagyan ng alkaline yun, sir, plus 40,000 lang, sir. Pag minarket mo kasi siya, presyo kasi na i-jack up mo siya kasi nga, meron silang mataas na pH level. 12 units lang nilalabas namin within a year. Sa alkaline po, sir. Limited yun binili nila. Wala nga kaming exclusive video niyan eh. Kasi gawa ka video tapos 12 lang ibibenta mo. We have 1-year warranty sa mga pump. Kung may masira dyan, we replace. Tibay naman kasi, madalang kami masiraan. Tsaka ang pump po, kahit gaano katibay ang ikakabit mo dyan, basta mali ang installation, hindi tatagal yan. May isa pa sir, from Abra. Dyan na, mga taga-Abra. Kaya pa sir. Kaya, kahit magdamag tayo dito. Nice to meet you po, sir. Nakamayan ko yung taong maraming pinakain ng mga Aprikano. Kayo po, idol ko. Pa-bless ako, pa-bless. ng mga vlog niyo. Maganda nga yung dating ngayon, hindi sabay-sabay. Kahapon, sir, isang bugso, boom! Puno kami dito. Yung iba, pinalipat ko na sa Manscaped. Kahapon, 11. Ngayon, pa isa-isa. Medyo maganda yung dating ngayon. Sila, sir, naman, galing pa silang Bacoor, Cavite. Dayo nila. Oo. Sa Bulacan po ako. Kababayan kita, Brad. Bustos ako. Saan ka ba? Bukawi. Anyway, so thank you for being here. Ano po ang may paglilingkod ko? Kapag tinanong ako, anong package ang marirekomenda mo? Tapos sinagot ko, package 9. Malit na bari lang kami. Tapos sabihin, marami na rin pong water station doon. 9 pa rin po.
Explain ko lang po para at least you will get the idea of starting a water refilling station. Like what you said, sir. Mag-base ako sa mga bagay na sinabi mo, sir. Sabi mo, marami ng water station sa lugar nyo. Doon papasok, ma'am, yung tinatawag natin na marketing, product quality, tsaka service. Kasi po ganito yan. Kahit sabihin nyo po na marami ng water station doon sa inyo, ang next question doon po, tignan nyo po, sila for the several years, bakit sila nakatayo pa din doon? Di ba? Napansin nyo, may nagsara, pero check mo kung bakit nagsara. Anong reason? Napabayaan ng customer, poor ang services, hindi maganda ang quality ng serbisyo ng water station. And that's mga factor talaga kung bakit magsasara yan. Kasi mayroong mga negosyante ng tubig, nag-start magnegosyo, kumikita na, sanay na sa kumikita ng ganon, 6,000 pesos daily, wala nang goal. Stagnant na sila doon. Okay na kami, 6,000 pesos daily, tapos na yun. Hindi na sila magmamarket, hindi na sila magpo-full blast, wala na. All of the sudden, may biglang susulpot na water station na mas maganda makina, mas maganda serbisyo, mas okay ang quality ng tubig. Ano mangyayari? Lalabanan sila. Unti-unti na silang humihina. The key factor here, ma'am, bakit lumilipat ang mga customer? May lasa yung tubig, that's one. Mabagal mag-deliver. Iba na yung galon mo napalit na, pumangit na, deliveries hindi naging maayos, hindi na maganda rin yung pakitungon ng delivery boy mo sa mga customers. Maraming factors kung bakit lumilipat ang mga water station consumer sa ibang water station na nagbibigay ng mas magandang serbisyo, mas magandang quality ng tubig, mas magbilis na delivery. Doon ngayon papasok yung sinasabi natin na importante pala sa water station yung fast delivery. Sabi nyo, konti lang ang tao sa inyo. Ngayon, ang next question ko naman, ano po ba yung advantage ng itatayo mong machine doon sa mga existing doon? Bakit sila lilipat sa'yo? Iwasan yung gano'n. Next question ko, papaano sila mabibigyan ng mabilis sa delivery? Okay, maganda quality ng tubig mo. Sold na yun, Watermax yan. Magandang quality ng tubig mo. But the next question is, paano naman yung sinabi natin kanina na mabagal mag-deliver? Kaya mo i-deliver ng mabilis yan kung mahina ang machine mo? Di ba hindi? So, kaya lahat ng tanong ko, anong recommended ko, ay di yung malakas, yung 9. Hindi dahil gusto ko makabenta. Dahil gusto ko makuha mo yung the best. Ngayon, ang deciding factor nyo dyan, kayo pa rin ang magdidesisyon. Kaya ba ni budget yung 9? Kung hindi kaya, pwedeng installment. Wala naman tubo. Kumbaga kami, malakas ang loob namin na ipa-installment. Pero the point is this, bakit ang laki ng edges ng package 9 sa ibang mga water station na nandyan? Although pare-pares ko naman product yan eh. Si Sir nga hindi na satisfied sa 9 eh. Ayun, bumili ng 10. Kasi you see the factor of advantage of having a good quality machines and paano mo ibibigay yung serbisyo kung mabagal mag-refill. Obserbahan mo yung mga water station sa inyo. Di ba makita mo yung mga container sa labas? Pag ikaw, ay kita mo, lakas ng tubigan to daming nire-refillan, nakatambak yung galon di ba? Makakain ganyan. Pero ma'am, kung marunong yung tumitingin, hindi ako may ganyan ron. Ako, titingin ko, hindi ko na yung ganyan ron. Alam mo kung bakit? Mabagal yung machine nyo. Kaya hindi mo maripilan yung galon na yan kasi ang bagal ng makina. Di ba, sir? So, totoo lang, ma'am, hindi ka naman dapat matatambakan ng galon kung mabilis mag-process yung makina at mabilis kang mag-deliver. Kasi ang container supposed to be nasa field yan, nasa mga customer mo yan, nasa consumer mo yan. Supposed to be dapat hindi yan pumipila, nagpa-file doon sa water station mo kung mabilis kang mag-deliver at kung mabilis mag-refill yung galon mo. Sige, noted, mabilis yung tauhan mo, mabilis silang mag-refill. Pero ma'am, imagine mo po, kung mabagal ang makina, yung mga tao mo nakatungangang ganun yan. Nag-iintay ng product. Which is yun yung mga bagay na ayaw natin. Sa amin po kasi pag-i-start pa lang kami, wala pang tao. Walang tauhan. Talagang mag-hire po kayo if you're going to put a water station. Ngayon, kung gusto mo lang, panggamit lang, dapat hindi water station ang bilhin mo sa akin. Pambahay, pang household. Ilang container nakikita nyo nakakamado doon sa water station na nakikita nyo? Yung nakapila. Kung minsan, 100 container. Sir, ako magsasabi sa'yo, sir, alam ko ang Abra. Hindi naman ako bago sa Abra. Kita mo ang politiko dyan. Diba magulo? Ibig sabihin kasi mataas din ang population nyo. Diba? Nasa looban niya lang. If you see this water station na kaya namin mag 300 bottles, go for it. Kung 100 lang na container, ay 1 tauhan lang, kayang-kaya yun eh. Kasi 100 container, kayang-kayang i-refill ng 1 tao yan. Maghapong trabaho. Ngayon, kung makikita nyo malakas yung negosyo, doon yung time na magmumultiply yan. Sa maniwala ka sa akin o hindi, nung nag-start ako magnegosyo ng tubig dito, pinagtatawaran din ako. Sir, napansin niyo po yung lugar ko? Saka dumaan dito? Dito malalayo ang agwat ng bahay. Yan ang customer ko eh.
Remote area tong lugar ko. Dito yung pinapilosopo pa ako na hindi ako taga rito eh. Balong kasi ading, parang ganun bata. Eh, dyan nga sa Poso, may inom kami eh. Hindi kami bibili ng tubig mo. Yan din po ang naranasan ko, sir. Ako, ganyan din narinig ko. Mag-farm ka na lang, mag-sibuyas ka na lang, bilas mo. Pamilya rin ng asawa ko. Huwag ka na mag-water station. Sabi ng mga pamilya mismo. I don't encourage you to do this business actually. You come here from Abra to here and I don't wanted na masayang lang ang biyahe. Sabi ko, I know your place. In Abra, you got a good population. At saka sabi ko nga, ang mga politiko dyan, sabi ko, hindi yan magkakagulo kung maliit ang revenue ng municipality. I'm telling you, ang water station kasi is delivery. Nung nag-start ako ng negosyo rito ng tubig, mayroon na rin mga water station na nakatayo. Pero ang naging advantage ko talaga is the machine and deliveries. Mahirap kasi pag mag-negosyo ka na hindi ka full dedicated sa kanya. Pag nagkita kayo ni sir after 6 months, may branch na to. Nakaplano na eh. Yung mga nagtatawa sa'yo ngayon, sila yung mga, they don't wanted to see you growing. Iba yung nakikita mo eh. Iba yung idea na kinocompute mo versus sa kanila. Ako dito, ma'am, I'm surrounded by farmers din. Siyempre, kung ako, ipapakupra ko ba nga naman yung puhunan ko, di ba? Mas malaki pakikitain ko sa agricultural. Kung medyo takot kayo sa market, start to package poor. Hindi totoo yung sasabi mong 20 years. Ganong mga sinasabi sa akin. Mas lalo ako na-challenge dun eh. May mga client kami dito, 6 months ROI na. Kami mag-asawa, decided naman kami. Sige mo pag naumpisahan niya, saka sila magsalita. Tama yun. Kasi wala pa eh. Palagay mo ba si Elon Musk kung ilang rockets yung pinasabog niya sa outer space bago maging effective yung Starlink na yun? Ilang billion ang ininvest ni Elon Musk for the Starlink na ngayon pinapakinabangan natin. Ayan, sinubscribe natin guys, Pinoy Worker sa Africa. Ayan, pakita natin. Pinoy Worker sa Africa. Hindi, ganito na lang. Magkano ang budget niya sa machine? Para mas mabilis natin pagdesisyonan. Kasi kami, lahat ng machine namin, nandyan naman na. Gusto mo, mag-start ka muna ng double membrane, package 5. Dalawa lang yan, package 5, package 6, or package 4. Yun, doon ka muna sa standard namin para mas madali yung pagpilian. Yung lasa po ng tubig nun, para-parehas na. Pinag-uusapan naman natin kung bakit ako nag-offer ng mas malaki is yung efficiency. Sample ko lang sila kasi sila nandito eh. They choose the package 10 kasi ang supply nila Nawasa. Mahal ang Maynilad eh. Kapag ka natalo sila sa Nawasa, mahirap sila makabawi. Ngayon, si package 10, kayang mag-reject niya ng at least 25% lang ang tumatapon. Malaking savings yan sa kanila. Ngayon, dito naman sa binibili yung package, nasa 60-40 yan. 60% tapon, 40% lang yung nakukuha nyo. Yung water source po namin, nagpapatabi ng alin. Deep well naman kayo. So, wala problema kung naka-deep well kayo. O yun, sabi ni sir, nagbigay naman na siya ng budget. Pasok sa budget mo, sir, yung package 6 and 5. Pili na lang kayo doon. Pag-aralan nyo po yun. Base kay Miss Lovely, halos lahat ng client namin sa Abra, puro high-end yung kinuha. Ayun o, kung yun yung makakalaban nyo. Kasi malaki rin naman ang Abra eh. Di ba, meron sa Bagued, tapos Banggit kami, dulong baryo kami. sa La Paz. Pasipagan lang ng ano yan, sir. Delivery, tsaka marketing. Yun ang totoo niyan. Yun ang sikreto sa water station. Sir, wala nang atrasan to, sir. Sir, Sure ka, ha? buo po talaga loob ko po dyan. Sir. Una loob mo dito. Hindi pa nga nakakatapos sa isa. Nagba-branch na, no? May nakaplano na yung next branch. Sa totoo lang, sir, yan po, panimula ko lang po talaga, sir, itong branch po na sa bahay. Hindi na kayo magtatagal. Maraming salamat, ha? Thank you po, Thank you so much. Sir, thank you po. Thank you, sir. Thank you po. Good. Thank you, boss.